Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, November 28 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo po muna kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Magandang balita po. Wala na po tayong bagyong minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakalabas na po kahapon pa ang bagyong Berbena at nakakaapekto na lamang yung track or extension po ng kanyang hangin sa bahagi po ng Palawan. Pero anong nangyari po ngayon, ang bagyong Berbena, pagkalabas yan ng ating Philippine Area of Responsibility, lumakas pa sa typhoon category. Ito po yung sinasabi natin, salamat po sa Panginoon kasi nung lumakas yung bagyo, nasa labas na ng ating bansa. Sa huli pong pagkatala, ang bagyong Berbena po ay nasa layo na pong 265 kilometers northwest o Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, sa labas po ng ating bansa. Lumakas po siya 140 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may bugso pong umaabot ngayon sa 170 kilometers per hour. May pagkilos pa westward sa bilis na 15 kilometers per hour. So ito po, nasa labas na ang bagyong Berbena. At sa first week po ng December, meron po tayong namamonitor na panibago pong sama ng panahon or banta ng bagyong susunod. So ngayon may pangalan na yung susunod na bagyo. Yung iba kasi advanced, excited silang magkaroon ng bagyo and pinapanalangin po natin na itong magiging bagyo sa first week ng December sa nakikita natin sa advanced weather system or forecast natin ay maging mahina. Tatawagin po yung bagyong Wilma. So pangalanan naman daw ng babae. Sinasabi ng iba, malakas daw. Naku, nakakatakot. Hindi po, wala pong kinalaman ang pangalan ng bagyo. Kung ito po ay magiging malakas. Malalaman naman natin yan na mas maaga, kaya nga po lagi ko po kayong ina-update. At kung makikita po ninyo yung sinasabi po natin na banta ng sama ng panahon na mabubuo po sa first week ng December, ay nasa pagitan po ito ng December 3 hanggang December 9. So yan po nasa category naman ng low chance or mababa yung chance na maging isang ganap na bagyo base po dun sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Pero dahil medyo mas malayo pa siya, ang malayo pa yung sama ng panahon na yan, first week ng December, may mga possible na pagbabago pa sa magiging kilos nito or galaw. Possible na malusaw ito habang papalapit po ng ating bansa, pwede din na lumakas. Yan yung mga senaryo na ating kino-consider, kaya kailangan pa rin natin maging alerto at maging handa po. So dito na po tayo sa ating tinatawag po na tropical cyclone threat potential. Explain ko mabuti, hindi lamang po ang bagyong Berbena ang nakakaapekto ngayon, yung trapping station ng kanyang hangin. Meron tayong iba't ibang mga weather system. Meron tayong northeast monsoon, yung amihan po. Meron tayong shoreline, meron tayong easterlies at localized thunderstorms. Lalo na bandang hapon sila nagpapaulan or umaatake. Kaya yung ibang mga kababayan natin nagtataka, as sinasabi, wala naman daw bagyo na sa loob ng ating bansa, pero may mga ulan pa rin daw, Minsan malalakas pa talaga yung bugso, lalo ho kahapon. Pagkatapos naman ng ulan na yan, bigla namang aaraw. So explain ko po sa inyo mabuti. Pero ito po muna. Ang nalalabing bahagi po ng Palawan, may mga tsansa pa rin po ng mga pag-ulan, maulap na kalangitan dahil po sa extension ng hangin ng bagyong Berbena. Kahit nasa labas na yun ng bansa, yung hangin niya, yung sirkulasyon o tropical extension ay nakakaapekto pa rin po. So ito po, ang tinatawag natin na isang weather system na nagpapaulan sa ilang bahagi nating bansa ay ang shoreline. So ito po, maulap na kalangitan ang mararanasan po na mayroong mga isolated rains and thunderstorms sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan at Isabela dahil po sa shoreline. So explain ko lang ng mabilis na ang shoreline ay salubungan po ng malamig at mainit na hangin. Yung malamig yung amihan at yung mainit naman ay itong easterlies. So explain ko yan mamaya. Sa area naman po ng Ilocos Region, dalis po ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi po ng Cagayan Valley, meron pa rin yung mga maulap na kalangitan o cloudy skies with light rains ang mararanasan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. So may mga tsansa pa rin na mga pagbabaha dun sa mga lugar na binanggit ko at meron din mga landslide sa mga landslide prone area, lalo na po kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anuman pong oras yan. So sa Aurora naman po at sa may Quezon ay makakaranas din ng cloudy skies
with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies o yung mainit or maalinsang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So possible impact pa rin ay pagbabaha sa mababang lugar at possible pa rin ang landslide sa mga landslide prone area. So ito po, sa area naman po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa na hindi ko po nabanggit kanina ay maulap na kalangitan din po ang mararanasan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga localized thunderstorms. So yan o, ilan yan? 4 po na weather system. Shearline, northeast monsoon, easterlies, at localized thunderstorms. Lahat po yan ay connected po sa isa't isa. Nabubuo ang shearline dahil sa salubungan po ng amihan at nito nga pong easterlies. Nabubuo naman ang mga localized thunderstorms dahil sa maalinsangan o mainit na panahon sa umaga sa tanghali, dulot po ng easterlies. At eto po, no, mas magandang panahon naman ang mararanasan po natin ngayong araw po ng Friday, November 28. Pero pagdating po ng medyo bandang hapon na, mga alas 2 hanggang sa alas 6 ng hapon, may mga tsansa na po sa pagitan ng oras na yan na makaranas po tayo ng mga pag-uulan. So dulot po yan ang sinasabi ko kanina ng localized thunderstorms, shearline, easterlies at northeast monsoon. Kung napapansin ho ninyo, hindi rin ganun kalamig ang panahon natin. Ang northeast monsoon kasi ay nagbabago yung sirkulasyon ng hangin or sinasabayan ng easterlies, hinaharang yung malamig na hangin. Kaya ang sinasabi ng iba, hindi naman daw malamig. Bakit ganon? December na hindi daw malamig. Pero dati daw nung December ang lamig-lamig. Dahil din kasi yan sa climate change yung nagbabagong panahon natin. Dati kasi consistent yung panahon natin na kapag bare months talaga, lalo na kapag December, malamig na yung panahon. That time kasi ay maganda pa yung lugar natin, maganda pa yung bansa natin, hindi putol-putol ang mga puno. Nangyayari kasi yung climate change kapag nasisira yung kagubatan, nasisira yung mga bundok, nauubos yung mga puno, nakakalbo. Diyan po yan nangyayari. So nagiging kasalanan din talaga natin mga nakatira, no? At eto po, alam nyo mga kaibigan, kahit wala po tayong bagyo na minomonitor na ngayon, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Dahil mo sinasabi, lahat ng weather system na nakaka-epekto sa ating bansa, may mga tsansa pa rin na magbigay ng mga pagbabaha, no? Hindi porket maganda ang panahon at walang bagyo, kampante na tayo na hindi po ulan lalo na sa bandang hapon at sa gabi. Kahit nga tag-init 'di ba? Umuulan pa rin minsan sa hapon. Lalo na po ngayon na hindi pa naman tayo o nandito pa rin tayo sa tinatawag na rainy season. So, nung nagtatanong sa akin, nung nakaraan pa, ilang bagyo daw ang papasok sa buwan ng Disyembre, sa pagkatala po ng Pag-asa ay naayon na rin sa kanilang tropical cyclone threat potential and sa advanced weather system na ating ginagamit, nasa 1 hanggang 2. So, posibleng na yung first week ng December ay yung sinasabi natin tatawagin bagyong Berbena, dyan po yan mabubuo. Pero take note, hindi yan nakikitaan ng magiging potential na typhoon or super typhoon. Wala tayong nakikita ngayon na malakas na bagyo na mabubuo po hanggang sa matapos ang taon po na ito. So maging kampante tayo, mag-relax, enjoy po natin kasama ang ating pamilya ngayong araw po ng Biyernes. Mag-iingat kung lalabas ng bahay, ugaliin magdala ng payong jacket kapote. Yan po muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat po sa inyo and God bless po. Mag-ingat po tayong lahat.